Halos mag-isang buwan na hindi na po tayo nakapag-upload ng bagong video dahil kasi sa sobrang busy na po talaga. So pasensya na po kayo mga katidiki. Ang unit na ating pag-usapan ngayon, isang DE17B RO6 engine, Tiptronic transmission. Ang naging issue nito, no drive, no reverse at palaging naka-neutral. So sa mga baguhan na mga Miraco dyan, sabayan nyo po ako hanggang sa dulo para malaman nyo rin kung ano lang ang mga gipanghilabtan ko rito. Alright, so tingnan lang muna natin rito at observe po tayo. Engine start. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay nag-blink-blink yung indicator ng transmission. At ngayon naka P position o naka park position. At try lang muna nating i-shift rito. So naka reverse na yan. At kita natin dito sa panel board ay naka neutral. Okay, so proceed po tayo sa neutral. Neutral at drive. Alright. At hanggang ngayon ay naka-neutral pa rin dito sa panel board. So ang next step na gagawin natin rito ay tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine kung ano ang mga naglalabasan ng mga diliingon nimo. Ayan, so mayroong dalawa na lumabas rito, isa sa BCM at isa naman sa TCM. So ngayon, proceed po tayo sa system list. Ayan o, so lumalabas po dito sa transmission control module P080A, clutch position not learned. At dito naman sa BCM, hindi na lang natin yan bigyan ng pansin. So kailangan mag-focus po tayo rito sa P080A, clutch position not learned. Okay, so ang gagawin po natin rito ay mag-proceed po tayo sa relearn. Tingnan lang muna natin. Alright, so ito na po. So dito po tayo mag-proceed. All learning value initialization. Yan. At pansin natin ngayon mga kalbularyo ay giwangig-wangig yung transmission. So ito po ang tinatawag nating relearning process. Ayan, so pagkatapos na nating na-relearn, paandarin lang muna natin ang makina at mag-observe po tayo kung hindi na ba lumalabas yung transmission indicator light rito. Okay, so engine start. Ayan o, so kita naman natin na andito pa rin yung transmission indicator light. So ibig sabihin ay hindi talaga naayos sa pag relearn natin yung transmission rito. Kaya dito ginamitan ko ng capital letter T, capital letter D at letter K o mas kilala sa tangtang dalakoot. Ayan, so pinalabas ko ang buong transmission control module at valve body assembly dahil sa common issue po ito sa mga RO6 engine. At sa mga nagtatanong dyan, ang tanging ginawa ko lang talaga rito, ayan o, so binaklas ko lang ang lamang loob nito at pinaglilinisan lang. Samtang patuloy po akong naglinis rito sa mga internal parts, biglang dumating yung may-ari at syempre nagtabi-tabi po kami. Hindi ko in-expect na bayaw pala siya ni Idol Match Mechanic. Kaya dito, sa wakas, nakausap ko na ang nag-iisang banggiitang manalagna from Oroquita City. Walang iba, si Idol Match Mechanic. Kaya para sulit, dito pinatanggal ko na rin ang buong transmission para ma-actual check na rin ang clutch pressure, lining at release bearing. Tamang-tama, we found out na ang tatlong bida rito ay sira na rin kahit alam kong medyo bugat sa bulsa ang gastos nito. Pero kailangan talaga itong mapalitan para sa ganon, mabigyan na rin namin ng peace of mind ang may-ari nito. So ito na po ang mga parts nating papalitan. Clutch pressure, clutch lining at release bearing. So baguhan natin to lahat. Alright, so ito na po. Yan, so na-assemble na natin ulit. At kita naman ninyo, malinis na. So sigurado po ako na maslide na ang langaw rito dahil sa sobrang linis. Okay, so para magkaalaman na, ikabit na natin to. Fast forward tayo, ayan o, nakabit na namin ulit yung buong transmission assembly at syempre nilagyan ko na rin ng bagong mantika. Klaruha po na. Ito po ay tinatawag na EGS fluid. Okay, so now let's proceed to the next video. Tingnan na lang natin kung uubra ba talaga ang ating ginagawa rito. Ayan, so ito na po ang naglalabasan. So ngayon i-try lang muna nating i-clear fault code. Ayan o, so andito pa rin yung TCM. At naka-indicate po dito ay P1984 at P080A. So andito pa rin yung clutch position not learned. Ayan. So ngayon, paandarin lang muna natin ang makina. Engine start. Ayan. Alright, so umandar ng makina ngayon at patuloy pa rin ang pag-blink-blink ng transmission indicator light. Okay, so try nating i-reverse. At hanggang ngayon kita pa rin natin na naka-neutral pa rin.
always neutral. I-drive natin. Ano? So drive na yan. At hanggang ngayon ay naka-neutral pa rin. So wala na tayong ibang titirahin nito. Palitan natin ang transmission control module. So tinanggal namin to ulit dito. At ito na po, papalitan natin to. Alright, so ito na po mga kalbularyo. Ito po yung ipagpalit natin. Surplus pa rin to. At ito naman yung luma, yung tinanggal natin sa original na transmission doon. Buti na lang ay mayroong stock nito, dahil bihira lang po ang nagbabaklas ng ganito. Kadalasan po ay makabili po tayo ng ganito, buong transmission, kasama na yung transmission mismo. Pero dito sa atin mayroon tayong mga kaibigan na pwede natin mahingian ng konting pabor, kaya ayan, so nagbigay naman siya sa atin. Shout out pala sa supplier natin ito. Yun, so hindi nakatiis yung kasama ko rito. Ayan, so gipaslak na niya agad para magkaalaman na kung obra ba talaga ang aming ginagawa diring dapita. So ngayon tingnan lang muna natin kung nag back to original function na ba yung transmission rito. Ayan, so wala po tayong cutting video para fair po sa ating lahat. Ayan, subukan nating pandarin ng makina. Ignition on. Ayan, engine start. Ayun. So kita nyo ngayon mga kalbularyo, ay nawala yung indicator ng transmission rito. Ayan, so observe po tayo. Reverse position, neutral. Ayan, so naka neutral position at drive. Ayun. Okay, so tingnan natin ngayon kung gagalaw na ba ang sasakyan. The most awaited time, sa wakas, umikot-ikot na ngayon ang gulong na paatras. Ayan, so syempre kung mayroong paatras, mayroon din tayong tinatawag na paabante. Kaya dito, road test na po ako. Alright, so ganyan lang po ang ating ginagawa. Once again, now I declared, problem solved na naman po tayo rito. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babu!